Hello guys! Hello! Scorpio. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay money, career, financial reading. So, tingnan natin Scorpio kung ano yung mensahe sa iyo ng baraha para sa last month of 2024. So, saping pera, kaperahan siya. Okay? Compassion and freedom. Wow! So, pakikawin sa comment section, Scorpio, kung siguro for the last year, kadang 1 year ka na nahihirapan sa yung financial, yung parang maraming financial scarcity na kailangan nyo ng freedom, parang ganun. So, may sitwasyon sa buhay mo siguro, simula ng 2024, siguro January, February, March of 2024, sobrang awa mo sa sarili mo kasi gipit ka. May months siguro sa 2024 na to na na-realize mo na nakakaawa yung situation mo. But this December 2024, sinasabi na tatapusin ng 2024 na malaya ka sa kung anumang financial stress or financial burdens na napagdaanan mo sa loob ng siguro 11 months or pwedeng 1 year. So, nakikita ko siya dito na you are ready para sa new journey, diba? Throat chakra, and then conflict and defeat. But be careful, kasi meron tayo ditong negative energy, which is the conflict and defeat. Number 5, yung surrendering the situation. So, nakikita ko yung 55 sa'yo. Ibig sabihin, may posibleng kailangan kang isurrender bago pumasok yung 2025. So, kung mayroon kang like parang gustong-gusto mong gawin, like mag-abroad, magnegosyo, mag-travel, magpatayo ng bahay, magpakasal, or anything na gustong-gusto nyo, siguro sa ngayon sinasabi na kailangan nyo munang maging matalino. Kailangan nyo maging matalino, so kailangan nyo munang mag-focus sa kung ano yung priority nyo. Okay? Iwasan nyo din yung conflict. May mga financial issues ka sa buhay na kailangan mo ng pause muna sa ngayon. Okay? Ito para sa lahat ng Scorpio. Okay, Scorpio, Ace of Pentacles. Yung Ace of Pentacles is material new beginning siya. Okay? Material wealth, freedom. So, posibleng merong mga bagong company na magbubukas para sa inyo, Scorpio. Meron din ditong parang bagong source ng income para sa mga Scorpio. And then at the same time, nakikita ko na kung ano man tong bagong prospect mo, bagong goal mo sa buhay, bagong company, bagong negosyo, or bagong pagkakakitaan, nakikita ko siya dito na posibleng ito yung magiging dahilan para makapag-ipon ka ng pera. So, like for example, pagdating ng December, may work ka, pero may mga part-time work ka na posibleng i-offer sa'yo, na dahil doon sa mga part-time job na yon or career, posibleng makaipon ka ng pera. So, may maraming additional money, income, unexpected help, windfall na posibleng darating sa'yo. 3 of Wands, negosyo, collaboration, partnership. So, nakikita natin dito na sa usaping trabaho, money, career, andito ang daming butterfly. So, sinasabi sa'yo dito na kahit din sa commitment, like may matagal ka ng ka-business partner na sobrang toxic. And nakikita ko siya dito na pwedeng matapos na ito na pakikipag-partnership mo dito sa taong yan. And Emperor, nakikita ko na marireclaim mo kung ano yung nawala sa'yo. Reclaiming of your power, reclaiming of your wealth, your money, your possession, your position, your right, 'di ba? So nakikita natin dito na babalik sa iyo, Scorpio, kung ano yung nawala sa iyo. Sa either pera, na-scam ka ba, position sa trabaho, or ano pa man. Okay, Hangman, Princess of Cups, and then Queen of Wands. So be careful kasi bago matapos yung taon, may mag-o-offer sa iyo na water sign. It's either o-offeran kanya ng trabaho or o-offeran kanya ng pera or pagkakakitaan. So, mag-iingat ka dito. Pag-isipan mo munang mabuti, hang mo muna, i-pause mo muna bago ka gumawa ng desisyon.
Next card natin is Princess of Pentacles and Seven of Cups. And then, wow, Eight of Wands. Okay. So, yun. Kung makikita mo dito, isang napakabilis na balita ang posibleng darating sa'yo. Itong balitang ito is magdadala to sa'yo ng maraming choices. So, yung balitang yan is pwedeng siya yung maging susi para makuha mo kung ano talaga yung tamang desisyon regarding sa partnership. Kasi parang ano to, pera tungkol sa negosyo, yung pakikipag-partnership, conjugal property, parang mag-asawa, meron kayong balita na kailangan yung dalawang ayusin, parang gano'n. Or, posibleng mag-asawa at mag-partner, magka-living partner, or pwedeng mag-boyfriend-girlfriend, makakatanggap kayo ng news regarding money. Okay, the Hermit. Oh, wow. So, yun na nga. Dalawa yung Five of Swords natin dito, guys. So, yun. Paki-comment sa comment section yung mga Scorpio na gustong pumunta ng ibang bansa. Na parang wala kayong takot. Kahit first timer nyo lang. Dito sinasabi sa'yo na makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Pag-isipan, pag-aralan, alamin kung nasa tama ka bang direksyon. Yung Five of Swords na to is meron kang mga kailangan isuko. Meron kang mga kailangan na i-let go. Kasi siguro yung iba sa inyo, yung eagerness nyo na makapag-travel, makahanap ng mataas na sweldo, yun siguro yung pumipigil sa inyo para makuha nyo talaga yung naka-destiny na surprises or windfall or financial success. Parang ganun, di ba? And nakikita ko yung Three of Pentacles. Yung Three of Pentacles is yung collaboration siya. So, mag-iingat ka kasi kung ano man tong minamanifest mo na matagal na, pwedeng dumating siya pero hindi siya yung secured na financial offer or financial na darating sa'yo. Pwedeng malilin lang ka lang or pwedeng kailangan mo dito ng sobra-sobrang pag-iisip since nandito yung The Hermit. Chariot card and Two of Wands, yun na nga, diba? Kung balak mong pumunta ng ibang bansa, nahirapan ka kung saang bansa. Dalawa yung pinagpipilian mo. Or pwedeng kung gusto mong bumili ng sasakyan, hindi mo alam kung anong klaseng sasakyan. Gusto mong mag-travel, mag-relocate, nahihirapan ko kung saan ba yung tamang lugar, tamang direksyon, or tamang daan. Okay? Yung Five of Cups dito, sinasabi na mag-isip ka talaga kasi nandito yung Nine na Hermit. Sinasabi na wag padalos-dalos. Okay? Sabihin na natin, okay, ang daming offers, ang daming blessings. Minsan hindi lahat ng blessings, hindi lahat ng offers ay blessings. Minsan is patibong lang yan. Ititest ka lang, susupugan ka lang ng Panginoon kung hanggang saan mo kayang parang i-shoulder etong mga obligations mo or etong pangarap mo. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!